Sumakit na nga ang ulo ko sa client's hair natin, lalo pang sumakit nung makita ko yung video natin na sobrang labo, mga sis. Wala pa kasi ako sa salon nang dumating yung client natin, kaya pinakunan ko sa kapatid ko yung before ng ating client's hair bago ko siya pinaprepare. Kaya nga lang, sobrang labo naman nung quality ng kaniyang video. Pero makikita naman natin dito na sobrang kapal at kulot ng kanyang buhok at mapapansin din natin na patsi-patsi yung kanyang kulay. So pinaprepare ko na nga yung ating client's hair, pinag-shampoo natin para pagdating ko sa salon ay applyan ko na lang siya ng rebonding cream number 1. So ito na yung nadatnan ko nung dumating ako sa salon, kung mapapansin natin. Bali na wash na to at na blow dry. At kung mapapansin natin mga sis, patsi-patsi yung kulay ng buhok ng ating client. Mostly, yung nakulayan lang niya is yung top part lang, din yung pinakailalim ay hindi nakukulayan ng ating client dahil nagdi-DIY lang ito mga sis. Kung i-imagine natin mga sis, medyo komplikado yung ganitong cases ng hair na ire-rebond natin na hindi pantay-pantay yung hair color dahil kung a-applyan natin ito directly ng pang-rebond, talagang hindi magpapantay-pantay yung pag-develop ng ating rebonding cream number 1, kaya kailangan natin itong i-analyze ng mabuti kung ano ang gagawin natin sa buhok niya. Balak ko nga sana muna siyang kulayan ng dark brown or black bago ko siya applyan ng rebonding cream 1 para isahan lang yung application ng rebonding cream 1 dahil nakita nga natin na patsi-patsi yung kanyang hair color. Kaso ayaw naman pakulayan ito ng ating client. Talagang bibigyan tayo dito ng matinding labanan. So dahil ayaw nga pakulayan itong buhok ng ating client, so nag-direct na ako ngayon sa application ng rebonding cream number 1. So ito na mga sis, bali na applyan ko na dito ng rebonding cream 1 yung buhok ng ating client. At kung mapapansin nyo, lahat ng kanyang buhok ay na-applyan natin ng rebonding cream 1, puwera lang doon sa pinakadulo ng parts ng kanyang hair ay hindi natin sinama sa pag-apply ng rebonding cream 1. Pero paano ko nga ba ito ginawa or paano ko nga ba siya in-applyan? So gumamit ako dito ng dalawang variant ng ating rebonding cream number 1 since ang buhok nga ng ating client ay hindi pantay-pantay yung kulay. So doon sa parts ng kanyang hair na walang kulay ay in-applyan ko siya ng resistant variant na pang-rebond. Then doon naman sa colored parts ay in-applyan ko naman siya ng sensitized variant na pang-rebond. So bali dalawang variant nga ang in-apply natin para isang process na lang ng rebonding cream ang ating gagawin. Pero kahit na gumamit ako ng sensitized variant doon sa kanyang buhok na may kulay, chine-check ko pa rin from time to time dahil mas mabilis pa rin talaga silang mag-react kesa doon sa parts ng kanyang hair na walang kulay or yung ginamitan ko naman ng resistant variant. So after ma-process yung ating first application ng ating rebonding cream 1, nire-applyan ko naman siya dyan all over her hair. Then, prinases ko lang din siya hanggang sa mag-develop siya. Then, saka ko naman siya pinabanlawan. Alright mga sis, so after ma-process ang rebonding cream 1 sa buhok ng ating client, ito na nabanlawan na natin at binodry na rin natin siya. So ito na yung result ng kanyang buhok. At hindi pa yan tapos mga sis kasi kita naman natin na kulot pa rin talaga yung buhok ng ating client. And so far, hindi naman na-damage yung kanyang hair kahit na kinulayan siya ng, I think black talaga ang kinulay niya dyan. Then, in-iron natin yung buhok ng ating client. At ito naman yung result ng kanyang hair after natin siyang ma-hair iron. After hair ironing process mga sis, ay sinunod naman natin in-apply yung kanyang neutralizing cream. So, bali buong buhok niya na yung ating application dyan ng ating neutralizing cream. At then, prinases natin, saka naman natin siya pinabanlawan. After mabanlawan ang neutralizing cream, ay sinunod naman natin in-apply dito yung ating treatment, which is the Eucollagen treatment, saka naman natin siya prinases. And after ma-process ang Eucollagen treatment, pinabanlawan natin siya ulit mga sis, then pina-applyan naman natin siya ulit ng ating keratin treatment, then binabad naman natin siya, then after that, saka naman natin siya blow dry. So, syempre, uunahan ko na kayo mga sis dahil for sure, meron na naman magko-comment dyan na bakit hindi pa kinulayan yung buhok ng ating client. As much as possible mga sis, nagre-recommend or nagsasuggest naman ako ng mga ganyang bagay, lalong-lalong na kung kaya namang isabay yung hair color sa rebonding process natin. Kaso, ayaw talaga ng ating client na magpa-hair color. Kahit nagustuhin man nating kulayan yung buhok ng ating client, kung ayaw namang magpakulay ng ating client, wala rin tayong magagawa dahil choice ng ating client at hindi naman natin pwedeng ipilit yung ating kagustuhan kung ayaw rin ng ating client, di ba? Pero tapusin nyo yung video mga sis para malaman nyo kung bakit ayaw niyang pakulayan yung kanyang buhok.
Alright mga sis, ito na yung final result sa ginawa nating reband sa buhok ni Madam na talagang napalaban tayo. At kita naman natin na super straight yung kanyang hair. At ito yung sinasabi ko sa inyo mga sis kung bakit ayaw pakulayan ng ating client yung kanyang hair. Dahil may purpose pala talaga siya. Nagmukha siyang undernet kinemi. Kaya pala, pag nagkukulay or nagdi-DIY yung ating client, yung ibabaw lang yung kinukulayan niya para may effect yung pinakailalim niya. Ganyan ang kanyang eksena ng kanyang buhok, mga sis. At nung natapos ko nga itong i-reband, na-appreciate ko rin naman yung ganitong eksena ng kanyang buhok dahil parang instant meron siyang hair color or naka-undernet kineme yung kanyang buhok. O diba, maganda rin siyang tingnan kahit na hindi niya pinakulayan yung kanyang buhok. So, ganyan pala yung kanyang gusto or style ng kanyang hair. Kung kaya, siya na lang daw ang magkukulay sa kanyang buhok doon sa kanyang tuktok. O diba, maganda rin namang naging effect ng kanyang hair. So, tingnan naman natin yung kanyang after wash result mga sis na sinend sa atin ng ating client after niyang mapaliguan yung kanyang buhok. At ito naman yung feedback ng ating client's hair and after wash result. So, sinabi ng ating client na babalik siya dito bago siya bumalik ng Brunei. I think magpapa-treatment siya. At ito naman yung video ng kanyang hair after nga niyang mapaliguan mga sis. So as you can see, sobrang layo ng kanyang buhok doon sa before niyang hair dito sa buhok niyang na-reband natin. Straight na straight, shiny and smooth pa rin yung kanyang buhok. So again, ito yung before ng kanyang hair bago natin siya i-reband. At ito naman yung kanyang hair after wash result na yan ha mga sis. So see the difference and kayo na po ang humusga. And that's it for today's video hair transformation mga sis. What do you think? Comment your thought below. And this is Charing saying have a great hair day always mga sis. Love until our next video. Bye!